Sa panahon ngayon, tila bawat galaw ng tao ay may kasamang teknolohiya. Sa bawat click, scroll, at code, naroon ang agham at lipunan, magkahawak kamay sa pag-usad ng sibilisasyon. Ngunit, bago pa tayo magkaroon ng artificial intelligence at supercomputers, nagsimula tayo sa simpleng pagnanais na magkaunawaan na may pasa ang kalaman. Grabe no? Halos lahat ng ginagawa natin may kinalaman sa tech. Minsan nga, hindi ko na alam kung sinong may control. Tayo ba ang mga devices natin? Masaya kaya, kasi dati kailangan mo pumunta na library. Ngayon, isang click mo lang sa ChatGPT. Go! Oo, pero baka mamaya ay na lang gumagawa ng assignment mo ha. Yan ang essence natin ng science, technology, and society kung paano naapektuhan ng tech ang buhay natin. Kaya samahan niyo kami sa paglalakbay sa kasaysayan, revolusyon at hinaharap ng ngayon. Dito sa Agos ng Angkaw, kwento ng lipunan at teknolohiya. Sa modernong panahon, ang teknolohiya ay parang tubig sa ilog. Tuloy-tuloy, mabilis at hindi napipigilan. Bawat swipe, bawat click, bawat notification, may epekto sa buhay ng bawat tao. Hindi lang sa estudyante, hindi lang sa trabaho, kundi sa buong lipunan. Isang message lang, konektado ka na sa buong mundo. Pero kabaliktaran nito, minsan, mas disconnected tayo sa mga taong nasa harap lang natin. Dahil sa sobrang dami ng impormasyon, minsan, hindi na natin alam alin ang totoo, alin ang fake, at alin ang gawa ng AI. Dati, kailangan ng oras para mag-research. Ngayon, ilang segundo lang, may sagot ka na. Mabilis, practical, pero may kapalit. Lumalaki ang responsibilidad ng bawat user. Kaya hindi sapat na marunong gumamit ng teknolohiya. Kailangan marunong ding mag-isip. Dahil ang gadgets ay tools, pero ang tao pa rin ang dapat may control. Sa bawat innovation, may taong mas napapabuti ba ang lipunan? O mas nagiging dependent tayo? Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang science, technology, and society. Para maintindihan, hindi lang ang makina, kundi ang epekto nito sa kultura, ekonomiya, edukasyon, at pagkatao ng tao. At dito nagsisimula ang kwento mula nakaraan hanggang ngayon at sa hinaharap. Malalim, mabilis, at minsan magulo. Ito ang agos ng teknolohiya at lahat tayo kabilang sa kwentong ito. Nung wala pang code o computer, may code na tayo. Baybayin. Ang galing, no? Communication system din yan. Parang ancient version ng coding language. Nang dumating ang mga Espanyol, nagbago ang sistema. Nagsimula ang pag-imprenta ng mga aklat, unang version ng information sharing. 1960s, unang ginamit ang computer sa gobyerno. Malaki, maingay, pero mabilis noon. At noong 1990s, nagkaroon ng internet. Simula noon, digital na ang pagdaloy ng mga impormasyon. Pero paano nga ba nagsimula ang teknolohiya sa Pilipinas? Bago nagkaroon ng binary code, bago nagkaroon ng computer, mayroon na tayong sariling paraan ng pag-iimbak ng impormasyon. Sa panahon ng ninuno, ang baybayin ang naging daluyan ng wika. Simbolo, tunog, ideya. Para itong ancient encoding. Bawat marka may kahulugan. Ito ang unang database ng ating kultura. Pagdating ng mga Espanyol, nagbago ang sistema. Dinala nila ang imprenta, mga libro, at makabagong paraan ng pagsulat. Mas mabilis ang pagkalat ng impormasyon. Ngunit kasabay nito, nagbago rin ang identidad at kaalaman ng lipunan. At noong 1990s, dumating ang internet. Dito tuluyang nag-ibang laro. Mula liham, naging email. Mula library, naging Google. Mula chismis, naging viral post. Ang digital revolution sa Pilipinas ay hindi lang pagdating ng gadgets, kundi pagdating ng connection. Kapag konektado ang tao, konektado ang kaalaman. At kapag konektado ang kaalaman, mas mabilis ang pag-unlad. Ang history ng IT sa Pilipinas, isa itong kwento ng koneksyon, mula baybayin hanggang broadband.
On Tech Talk, the open revolution, kasabay ng open debate. Open source is free lang. Kung libre ang knowledge, mas mabilis ang innovation. Pero paano ang security at profit ng mga developers? Hindi mo pwedeng limunan. At paano kung AI yung mag-control sa atin? Well, AI is like fire. Depende kung paano mo siya gagawin. Pwede kang sumabog o pwede kang umihin. Lahat ng revolution may resistance sa IT. Revolution ng pag-iisip mula sa closed system patungo sa shared knowledge. Sa bawat revolusyon sa IT, may panalo at may talo. May natutuwa at may natatakot. Ang open source, halimbawa, dati, imposible. Sino ba namang magbibigay ng code ng libre? Pero ngayon, libo-libo ang developers na nagtutulungan online. Ang resulta, mas mabilis ang innovation. Pero may kapalit. Mas maraming cyber threats. Mas komplikadong security issues. Mas malaking tanong, sino ang may-ari ng impormasyon? Sa pag-usbong ng artificial intelligence, mas lumawak ang debate. Dapat bang matakot tayo o dapat natin itong yakapin? AI can help hospitals, education, science, disaster response. Kaya nitong gumawa ng code, magsalin ng wika, mag-analista ng datos. Pero kaya rin itong mag-manipulate, mag-spread ng fake news, at kontrolin ang emosyon ng tao. Kaya ang tunay na revolusyon sa IT, hindi lang sa makina, kundi sa pag-iisip. Dapat mas matalino, mas maingat, mas may malasakit. Dahil ang teknolohiya ay walang moralidad, tao ang nagbibigay ng direksyon. Ang digital transportation ay hindi na para sa convenience. Dahil hindi ito transparent at mabilis na servisyo para sa lahat. So, Johan, paano mo nakikita ang role ng IT sa Pilipinas? Malaki. Tulad ng BPO, online education, e-government system, lahat yan mga Pinoy. Pero kailangan sabayan ng digital literacy. Mga proyekto tulad ng Project NOAA, e-box applications, at telemedicine. Patunay na technology saves lives. Sa Pilipinas, ang IT ay hindi lang tungkol sa convenience. Isa itong sandata para sa pag-unlad. May mga batang natututo online kung saan walang paaralan. May doktor na nakakapagpa-check up sa pasyente kahit libo-libong kilometro ang layo nito. May apps para sa bagyo, lindol, at kalamidad. Teknolohiya para sa buhay. Ang e-government system ay nagpapabilis ng serbisyo. Ang BPO industry naman ay nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino. Dahil sa IT, nakikilala ang galing ng Pinoy sa buong mundo. Pero hindi lahat nakakakuha ng parehong oportunidad. May mga lugar na walang signal, walang laptop, at walang internet. Dito pumapasok ang digital divide. Kaya ang tunay na hamon ay hindi lang gumawa ng teknolohiya, kundi siguraduhin may access ang lahat dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At ang kapangyarihan dapat hindi pinipili. Hindi lahat may access sa tech. At dito na papasok ang papel natin bilang future IT professionals. Ang kinabukasan ng teknolohiya ay parang pelikula. Mabilis, makabago, at minsan nakakatakot. Maaaring magkaroon ng AI doctors na kaya mag-diagnose ng sakit sa ilang segundo. VR classrooms kung saan ang mundo ang nagiging silid-alaran. Smart cities na may self-driving cars, digital police, at robot workers. Pero habang lumalakas ang machine learning, humihina ba ang human connection? Paano kung di na natin makita ang tunay na mukha ng tao? Dahil puro avatar at screen ang kaharap natin. Paano kung mas pakinggan ang lipunan ng AI kaysa tao? Kaya mahalaga ang STS. Dahil ang teknolohiya ay hindi dapat lumalaman sa sangkatauhan. Kailangan itong magsilbi, magligtas, at magpabuti. Kung may puso ang siyensa, may direksyon ng teknolohiya. At kung may malasakit ang tao, may kinabukasan ang bayan. Hello, ako si Bar, mula sa taong 2050. Lahat dito digital, pero hindi lahat masaya. Ang ibig mo sabihin? May AI hospitals, smart classrooms, at virtual cities. Pero ang problema, human connection. Yan, sa bawat code na sinusulat natin, dapat may puso.
bawat innovation dapat may malasakit. Ang iwasan ay nasa ating mga kamay. Gamitin natin ang at teknolohiya para sa bayan.